Amen po, magandang umaga po sa lahat. Salamat po sa ating Panginoon sa araw na ito na binigay niya po sa atin. Amen po, napakabuti ng Panginoon. Salamat po sa pagpapahintulot niya po na magamit po niya tayo, ang bawat isa po sa atin. Kasi wala po tayong nais kundi yung magamit po ng Panginoon ang buhay natin. Katulad po ng panalangin kanina at bago magsimula si Ate Mabel is gamitin mo kami, Panginoon. Yun po kasi yung desire natin, lahat po tayo. Nung nakilala po natin ang Panginoon, sabi nga po, ang Panginoong Yesus, nung tinawag niya si Paul, ang sabi ni Paul, "What do you want me to do, Lord?" At nung si Isaiah, nung nakita niya kung gaano kadumi ang kanyang mga bibig, sabi ng Panginoon, "Sinong ipapadala ko? Here I am, Lord, send me." Ipadala mo ako. So yun po ang desire ng bawat isang Kristiyano sa atin. Bawat Kristiyano, yun po ang desire. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan po sa araw na ito is, ang title po ay God's Expectation from Us. Kasi niligtas niya po tayo. Marami po siyang ginawa sa buhay natin. Pero in return, meron po siyang ine-expect from us. And babasahin po natin yon sa Hebrew chapter 8. In fact, ito pong Hebrew chapter 8 po na to, ito yung kobenante ng Panginoon. At dito po tayo nakahawak. At it lies po, dito nakalies yung ating foundation bilang bilang gagamitin ng ating Panginoon. Mababasa po natin yan sa Hebrew chapter 8, beginning po sa verse 8 to 13. Basahin po natin ito. Hebrew chapter 8, verse 8-13. "Because finding fault with them, he says, Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out in the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws in their mind and write them in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbor, none his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more." Sabi po ng Panginoon, "For I will be merciful into your unrighteousness, and your sins and your lawless deeds I will remember no more." Samahan niyo po ako sa panalangin. Amen. Amen. Ang Biblia po natin is full of promises. Punong-puno po siya ng pangako, yung Biblia natin. In fact, it's so many to count. Napakadami po niya. Yung sabi nga po sa mga pangako po niya na patatawarin niya po yung ating mga kasalanan. Bibigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan. Papalitan niya po itong katawang ito na nasisira ng katawang hindi nasisira. At may panibagong mundo po siya na ihalalaan para sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Kaya yung mga tao na nananampalataya po sa Kanya, yun po hinahanap. So marami po siyang pangako. Pero yung karamihan po sa mga pangako na to, it binds with an agreement. It binds with an agreement na dapat po nating sundin. Kaya po karamihan po dito, tinatawag po siyang mga kobenante ng Diyos. Ang kaibahan po ng kobenante sa kontrata is, yung kontrata po, both parties ang mag-a-agree doon sa isang bagay, and then they will sign on it. So kapag ang isa ay binayolate niya yung usapan, then meron na pong rights yung isa na umalis sa kontrata. Pero ito pong binding agreement na gagawin ng Panginoon is siya po yung gagawa ng kontrata. Siya din po yung magsasabi ng mga pangako, and at the same time, siya din po ang mag-aakda kung ano ang mga rules and regulations na dapat natin sundin. All we have to do in response po doon ay kailangan natin sumunod sa Kanya. At sumunod po sa kanyang mga salita. So instead na tawagin po itong contract, sa Biblia tinatawag po itong kobenante.
Now, sa covenante po sa Biblia, there are at least 6 covenant na binanggit po sa Biblia. And isa lang po doon ang tinatawag na lumang covenante. Now, para po, how would we know kung gaano ka-truthful ang Panginoon sa kanyang salita? Kasi imagine niyo po, sabi ng Panginoon, your sins and your lawless deeds I will remember no more. But what if, one day when you stand at the judgment seat of Christ, maalala niya yung isang kasalanan mo? What if matandaan niya yon? Mayayari po tayo. Alam niyo po, kung meron pong isang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon, yun po yung hindi niya kayang magsinungaling. Kailanman, He will never break His promises. So, para malaman po natin mga tao kung gaano siya katotoo sa kanyang salita, sinelyuhan niya po ng dugo yun. Yung bawat covenante po na yon, it testified with the blood. Kaya nga po sa ating mga salita, sa ating pong lingwahe, tinatawag po natin yung testament. Every time na magbibigay po ang Panginoon, sineselyuhan niya yun ng dugo. Now, yung dugo po na yun, hindi nanggaling sa mga tao, kundi sa mga hayop o sa tao na may Diyos din po ang nagbigay. So, ibig sabihin po, ang Panginoon, siya ang magbibigay ng kobenante. Ang kobenante punong-puno ng promises and mga rules and regulations. May mga kobenante po siya na walang rules, pero may mga kobenante po siya na may mga rules and regulations. And siya din po magsasabi kung ano yung magiging gagamitin niya to testify yung kanyang truthfulness sa kanyang salita. Back in the days, kapag po sinabi niya yung salita na to sa mga Israel, inuutusan niya yung mga Israel ng manguha ng hayop para po patayin. Their blood will testify kung gaano po katotoo ang Diyos sa kanyang mga salita. Remember, yung animal na yun, hindi pag-aari ng mga tao. Everything po na nandito sa mundo ay sa Diyos. But in the New Testament, the blood of Jesus Christ, when He testified the new promises of God, He testified it with His own blood. Kaya nga po, yung dugo ng ating Panginoon, kung gusto niyong malaman kung gaano katotoo ang Diyos sa kanyang salita, ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. And He testified it. Now, in Biblia po natin nahati ito sa Old Testament and the New Testament. Sa Old Testament po, merong at least limang kobenante. Isa lang po doon ang Old Covenant, or Old Testament. Doon po sa New Testament, meron pong Bagong Testamento na kung saan tayo mga Kristiyano, doon po tayo nakapasok sa New Testament. Bakit po nahati yung dalawa? Importante po kasi yung bilang isang Kristiyano, tayo po nagpapagamit sa Panginoon. Noong unang panahon po kasi, nilikha ng Panginoon ng mundo. He created the world and everything in it. Lahat po ginawa niya. Then lastly, ginawa po niya yung tao. Pero kakaiba niyang ginawa ang tao kasi sabi po niya, let us make man in our own image, in our own likeness. So nilikha po niya tayo mga tao, kawangis ng ating Panginoon. God is Spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Bawat isa po sa atin may espiritu. Ang Panginoon po, He exercised steadfast love and justice sa mundong ito. Kaya ang mga tao po, kaya nilang mag-exercise ng steadfast love and justice sa mundong ito. Problema lang po, yung taong nilikha po niya, ay hindi po sumunod sa Kanya. And because of this, pumasok na yung kasalanan sa mundong ito. Imagine niyo po, after He created the world, sabi niya po, it was beautiful. And then itong dalawang taong ito, binayolate po niya yung batas ng Panginoon. Kaya nag-end up po, pumasok yung kasalanan. So sa pagpasok po ng kasalanan, pumasok na rin po yung kamatayan sa mga tao. Because the wages of sin is death. Hindi po kasi pwede manatili ang kahit isang kasalanan sa buhay na walang hanggan. Kasi kung mananatili po akong sinungaling, sa buhay na walang hanggan, mananatili po akong walang hanggang sinungaling. Kailangan tanggalin ng Panginoon yun. Kaya nga, the wages of sin is death. Kaya po pumasok po yung kamatayan. But after po nun, God saw that the wickedness of men was great on the earth. And every intention of their heart is only evil continually. Sumasama ang tao. Kaya ang ginawa ng Panginoon, He destroyed the earth with the water. Dinestroy po niya sa pamamagitan po ni Noah. Si Noah lang po at ang walaw lang po silang tao ang niligtas ng Panginoon. Alam niyo po ba kung anong isang bagay na wala si Noah noong panahon ni Noah na meron tayo? Panahon ni Noah, wala po siyang tagapagligtas. Wala siyang redeemer. Pero dinestroy sila ng Panginoon sa sobrang galit ng Panginoon sa kanila. Kaya nga po sa aklat ng Peter, sinabi ng Panginoon, nung namatay siya, binisita siya ng Panginoon. Binisita sila ng Panginoong Jesus. Now, nung dumami na naman po ang tao, pasama po yung tao. Sumasama po yung dumi ng puso nila, dumi ng kanilang isipan. Wala po silang dinidiyos kundi yung sarili nila. Kaya po, this time, sabi ng Panginoon, nireveal po niya sa pamamagitan ng kanyang anak na Jesus, this time gagawa na ako ng panibagong mundo. Yung panibagong mundong gagawin ko, ilalagay ko doon yung mga tao na nagmamahal sa akin. So wala pa po yung mundo na yon.
inuna niya pong likhain yung tao muna. Pero this time, gagawa po siya ng tao na mananampalataya sa Kanya. Pero hindi po siya gagawa ng panibagong tao. Gusto niya po yung tao na nandito sa mundong ito na pwedeng gusto niya magbago para sa kanila. Kaya pumasok po yung salitang salvation. Ang salvation po ay ibig sabihin po nun, isinasalvage po tayo. Sa salitang Pilipino po, ang salvage, pinapatay at tinatapon. Pero ang salitang salvage po, lalong-lalo na po sa English, ang ibig sabihin po niya is gamitin ka muli, from nothing into something. Kasi gusto ng Panginoon, gamitin ka niya. So yun po yung plano ng Panginoon, gamitin tayo kaya pumasok po yung salvation. Pero ang prerequisite po, kailangan makita niya ang tao na nagmamahal sa Kanya, na nagtatapat po sa Kanya. Kaya nakita niya si Abraham na kaya magtapat sa Kanya. Pinili niya si Abraham. Dumami yung nasyon ni Abraham, dumami po yung panahon ni Abraham, nakipagkobinante si Panginoon kay Abraham. Pero dumating na po yung panahon nila Moses, gumawa po ng panibagong kobinante muli ang Panginoon kay Moses. Sabi nga ng Panginoon, na nakita nyo kung paano ko kayo inalis sa Ehipto. Now, if you indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall become special treasure to me above all the people, for all the earth is mine. You shall be a kingdom of priests and a holy nation. So sabi po ng Panginoon sa mga Israelita, kung mananatili kayo sa akin, pipiliin ko kayo at kayo magiging special nation para sa akin. Sabi ng Panginoon. Ang nangyari po nun, dumumi pa rin ng dumumi ang tao. Sumama ng sumama yung mga tao. Sabi nga ng Panginoon, these people draw near to me with their mouth, but their heart is far from me. Ilang beses pong lumapit ang Panginoon sa mga Israelita, sa mga Jerusalem, sa mga tao. Sabi po ng Panginoon, bumalik kayo sa akin, kasi ikinasal kayo sa akin. Ang kobenante po kasi is kasal. Ikinasal kayo sa akin, and yet pinili nyo yung iba. Kapag po may mga prosperity, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, pero pag may calamity, sumasamba sila sa Diyos. Yun po yung naging problema nila at dumudumi yung puso ng tao. Kaya sabi ng Panginoon, enough. Sa pamamagitan ni Jeremiah, sabi niya, I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Gagawa ako ng panibagong kobenante with the house of Israel and with the house of Judah. Not according to the covenant that I made with their fathers, although I am a husband to them. Yung ginawa ko sa kanila, hindi na yun. Tatanggalin ko yun, sabi ng Panginoon. I will make a new covenant with the house of Israel. And this is the covenant. I will put my laws in their mind, and I will write them in their heart. I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbor nor his friend, saying, know the Lord, for I will be known to them from the least of them to the greatest. I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Doon po tayo pinasok ng Panginoon. Alam niyo po, inabolish ng Panginoon ang lumang kobenanteng ginawa niya sa pamamagitan ng Moses para pumasok po yung panibagong kobenante. Ginawa po ng Panginoon yun sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Nung bumaba ang Panginoong Jesus dito, itinestified po niya yung panibagong kobenante. Kaya nga ang title ng Panginoon, He is the mediator of the new covenant. Nung dumating po siya dito, tinestified niya, this is the new covenant. I will put my laws in your heart, sabi ng Panginoon. Your sins and your lawless deeds, I will remember no more. At sinelyuhan po ng Panginoong Hesus yun ng kanyang dugo. Kaya nga po sa krus ng Kalbaryo, bago niya po ininom yung pita, the cup of wrath, sinabi niya po sa mga tao, inumin niyo tong dugo ko, take a drink, this is the cup of the new covenant. Sabi ng Panginoon, kung gusto nyong i-redeem ko ang kasalanan ninyo, inumin nyo itong pita, drink this cup of the new covenant. Kaya nga every time po na iinom kayo ng pita, every time na iinom tayo, i-commemorate natin yung kamatayan ng Panginoon, every time na iinom po tayo ng pita na yun, sinasabi mo sa Panginoon, sa Ama, Ama, alalahanin mo po yung pangako mo sa amin. Habang inaangat mo, this is the cup of the new covenant in Jesus' blood. Remember your promises, O God. Yun po yung ibinabalik natin sa Panginoon. Kasi, sabi nga po, kung merong isang bata at nangako ka sa kanya, sa anak mo, ang gagawin po ng anak na yun, ibabalik niya pa ulit-ulit yung pangako. Lord, Ama, sabi mo, di ba? Sabi mo, di ba? Kunyari, kung pinangakuan niyo yung anak niyo, bibili siya ng bike, paulit-ulit niya sasabihin yon. So in the same manner, tayo po mga Kristiyano, kapag po inaangat natin yung pita na yon, sinasabi mo sa Ama, Ama, alalahanin mo yung kobenante mo sa amin. Alalahanin mo kami, Panginoon ko. And Panginoon, sabi mo sa inyong salita, your sins, my sins and my lawless deeds, you will remember no more. Nakita niyo po yung ginawa ng Panginoon? Para lang mapasok po tayo sa kobenante niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Doon po ngayon pumapasok. Sabi nga po ng Panginoon, if the heavens can be measured and the foundation of the earth can be searched beneath, kung kaya mong sukatin ng langit at ang lupa, then kaya ko rin tatanggalin ko ang Israelita. So ibig sabihin po, nung binigay niya ang pangako, habang nandiyan ang mga Israelita, nananatili ang pangako ng Panginoon.
So, yun po yung ginawa ng Panginoon sa atin. So, now, pagdating po sa atin, ang nais ng Panginoon ngayon ay dalawang bagay. Ang nais ng Panginoon dahil niredeem niya tayo sa ating mga kasalanan. Imagine niyo, para po tayo mga Israelita, we are bondage of sin. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakalaya sa kasalanan na yan unless God intervene. Tinanggal ka niya sa iyong pagkakasala. In an instant, kaya niyang gawin ng lahat ng tao na maging righteous through the blood of Jesus Christ. Now, sa paggawa niyang righteous at matuwid at tatanggalin niya kasalanan mo, lumakad ka ngayon sa Kanya. Kaya yung buhay natin mga Kristiyano ay nasa wilderness po tayo. He will go in to sanctify you. He will go in to change you from glory to glory. Kaya nga po babaguhin ng Panginoon ang buhay natin. But in return, ang gusto ng Panginoon yung dalawang bagay. Ang gusto po niya, maglingkod tayo sa Kanya. Kasi kung hindi po tayo maglilingkod sa Kanya, anong gamit po ng buhay natin? In a great house, there are not only a vessel of gold and silver, but also wood and clay, some for honor and some for dishonor. Sa isang tahanan po, hindi lang ginto at pilak, may mga bato din daw po, may mga kahoy at meron pong may mga mud. Kapag po nilinis ng mga kahoy yung sarili nila at gusto nilang pumasok doon, gagamitin sila ng Panginoon. So bawat isa po sa atin, ang desire ng Panginoon sa atin is magpagamit po tayo. Now, Jesus Christ is the mediator of the new covenant. We are now the minister of the new covenant. Ikaw ngayon ang taga-ministeryo ng panibagong kobenante. You are ambassador for Christ, as though God is pleading through you. Alam niyo po ba na bawat isa po sa atin, kapag dinala mo ang salita ng Diyos, dala mo yung panibagong kobenante. Gusto mo na ang tao na yun pumasok sa kobenante sa Panginoon. Yun po yung nais ng Panginoon. You are the ambassador for Christ, as though God is pleading through you. Nagmamakaawa ang Diyos. Sa pamamagitan po natin, parang nagmamakaawa ang Diyos. I implore you, I beg you, be reconciled with God. Yun po yung mangyayari sa Kanya. Now, magiging effective lang po tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Without the Holy Spirit, hindi po natin kayang maging ambassador for Christ. Without the Holy Spirit, hindi mo kayang manatili sa presensya ng Diyos. Without the Holy Spirit, hindi mo po magagawa yung gampanin mo sa Kanya. Now, another thing po kung bakit meron tayong banal na Espiritu, para maramdaman mo po ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo. The love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Ang gusto ng Diyos, ibibigay niya yung banal na Espiritu sa puso mo, sa iyo, sa sarili mo, para maramdaman mo kung gaano Kanya kamahal. So that in return, maramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, mahalin mo din siya ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your spirit. Ang gusto ng Diyos, mahalin mo rin siya. Kaya nga po, binigay niya yung banal na Espiritu para sa atin. Maramdaman mo sa puso mo na mahal ka ng Diyos. In return, dapat mahalin mo din siya. Kasi kung hindi mo siya mamahalin, lahat ng gagawin mo sa bundong ito, walang saysay. Remember, ang pupunta lang po doon sa buhay na walang hanggan, sa panibagong mundo, yung taong nagmamahal sa Kanya. Now, your love toward God qualified you to become ambassador for Christ. Naalala niyo po si Peter, sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, you have to feed my lamb. Peter, you have to tend my sheep. Peter, you have to feed my sheep. But first things first, Peter, do you love me? Peter, do you love me? Peter, mahal mo ba ako? Kasi kung hindi mo ako mahal, kahit gawin mo yan, walang saysay. Sabi po ni Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Philippians, kung papipiliin ako, I am hard pressed between the two. To depart and be with Christ is far more better. Nevertheless, to remain is more needful for you. Ibig sabihin po, kung papipiliin lang si Paul ng panahon na yon, mas gusto niya nang mawala sa mundong ito at mapumunta sa Panginoon. Pero nandito daw siya para gawin ang gampanin niya para sa Panginoon. Nakita niyo po yung pag-ibig ni Paul sa Panginoon. Mas gusto niyang mapunta sa Panginoon. Sabi nga niya, I'm Hebrew of the Hebrew. Sabi niya, kung ano yung mga bagay na nasa akin, this I counted lost for Christ. Yet indeed, I counted all things lost for the excellence of the knowledge of Christ. Mawala na lahat ng bagay sa akin, makantan ko lang si Jesus. That I may know Him in the fellowship of His suffering, in the power of His resurrection, in the fellowship of His suffering. Makantan ko lang si Jesus, mawala na kahit anong bagay. Ganun katindi yung pag-ibig po ni Paul sa Panginoon na willing siyang mamatay. Kasi para sa kanila, if dying for Christ, meaning to say is resurrection from the dead, then they are willing to die for Christ. Makapunta lang sila sa Panginoong Jesus. Now, mailagay lang po yung pag-ibig na yon sa puso natin, we will become an effective ambassador for Christ.
Kung meron lang tayong ganong ka-intimate na pag-ibig sa Panginoon, sa Diyos Ama, sa Panginoon. Kung meron lang po tayong ganong ka-intimate na pag-ibig sa Diyos, magiging effective po tayong ambassador for Christ. Kasi imagine niyo po, ang ganda ng pangako ng Diyos and yet marami po sa mga Kristiyano na ihiyang ipaggalat ng salita ng Diyos. Ang ganda po ng mga pangako ng Diyos na kaya niyang kalimutan lahat ng kasalanan mo. As far as the east from the west, so far when I remove your transgressions from you. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon and yet hindi po natin kayang ipagmalaki yung pangako na yon. Sabi nga ng Panginoon, kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganun din kalaki yung awa ng Diyos sa mga tao na tatakot sa Kanya. And yet, hindi po natin kayang ipagmalaki. The main reason is because wala tayong ganung pag-ibig sa Diyos. But if we love God with all our heart, with all our mind, and with all our soul, and if we love Him up to that thing na gusto natin siyang makasama na, then ibig sabihin po, we will become an ambassador for Christ. An effective ambassador for Christ. Kasi po sabi ng Panginoon, kung ang pag-asa mo lang sa Diyos ay sa mundong ito, ikaw na po ang pinaka-nakakaawang nilalang. Kung ang pag-asa mo lang sa Diyos ay kung ano yung kakainin mo, ano yung iinumin mo at saan ka titira sa araw na to, ikaw na po yung nakakaawang nilalang. Kasi ang ganda ng pangako ng Panginoon and yet doon po tayo nakapokus sa mundong ito. Kaya po ang bawat isa, lalo niyo po sabi ni Paul, you are ambassador for Christ as though God pleading through you. Pero sa beginning po ng chapter 5 na yun, sabi niya, gusto ko nang ma-depart sa katawang ito, to be absent from this body and to be present with the Lord. Yun po yung nais ni Paul na ilagay niyo yung ganong pag-ibig sa puso natin, magiging effective po tayong Kristiyano. Kaya nga sabi ni Paul sa kanyang salita, sa kanyang sulat, rightly dividing the word of truth. Alam niyo po yung ganong pag-ibig, gusto rin pong ma-transfer ni Paul sa mga taga-Ephesians, sa mga sa kanyang sulat. Kaya nga sabi ni Paul sa kanyang sulat, when I heard your faith toward Christ and your love toward brethren, do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Nung narinig ko kung gaano mo kamahal ang Diyos, ang mga brethren mo, wala na akong sawang pinapanalangin ko kayo, sabi ni Paul sa mga taga-Ephesians, that the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what is the exceeding greatness of His riches, of His power toward us. And you who were dead in trespasses and sins, binuhay niyo po tayo, for by grace you have been saved. Sabi niya po, sinulat niya po lahat ng mga ginawa ng Diyos sa kanila. Para lang mahalin nila yung Diyos, makilala nila, I bow my knees to the Father and the Lord Jesus Christ, that you've been strengthened in might, that Jesus Christ, the love of Jesus Christ may be rooted and grounded in your heart, maitanim po sa puso natin. Sabi po niya, I bow my knees to the Father and the Lord Jesus Christ, nananalangin ako sa Ama, na yung pag-ibig ng Diyos manatili sa puso ninyo para malaman nyo lang the depth, the length, the width, the height, to know the love of God. Alam niyo po kung bakit tayo hindi nananatili at hindi ikinakaran salita, kulang po yung pag-ibig natin sa Diyos. Kaya nga po sa pananalangin natin sa Ama, Panginoon, Ama, nais ko pong maramdaman yung pag-ibig ninyo, kaya kailangan ko po ng banal na Espiritu. Kasi ito yung magka-qualified sa atin, ito yung magpupush sa atin para po ikalat natin ang salita ng Diyos. One day when you stand at the judgment seat of Christ, tatawagin ka niya sa kanyang pangalan, but before that, gusto niyang gamitin niya yung buhay mo. That is the reason why we need the Holy Spirit in our lives. Para maramdaman natin yung pag-ibig na yun sa puso natin. Lala niyo po si David. Bata pa lang po siya, nabaptize na po siya ng banal na Espiritu. At his very young age, meron na po siyang banal na Espiritu. And wala pong na-account na kasalanan niya when he was young. But when he became, at the age of 30, when he became king, doon na po pumasok yung kasalanan sa kanya. Yung ginawa niya kay Bathsheba, yung ginawa po niya sa asawa ni Bathsheba. At nung hinarap po siya ng Nathan, nalaman niya yung kasalanan niya at sinulat niya. Sabi po niya sa kanyang sulat, have mercy on me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgressions. Sabi niya po, create in me a clean heart and restore the right spirit within me. Do not take me away from your presence and do not take your spirit away from me. Panginoon, huwag mong tatanggalin yung banal na espiritu sa akin. Kasi alam po ni David kung gano'ng kasama ang buhay niya pag nawala yung banal na espiritu. Nakita niya kay Saul how Saul became devastated because wala po siyang banal na espiritu. So si David, ayaw niyang mawala yung banal na espiritu na yun. Do not take your Holy Spirit from me. Kaya nga po, no wonder, ang Biblia, sa mamagitan po ni Samuel at ni Luke, pinakilala po si David is a man after God's own heart.
So bilang isang Kristiyano, dapat po ang hanapin natin yung puso ng Diyos. Hindi po yung bagay na kaya niyang i-provide para po sa atin. Wala pong problema doon eh. Pero kung hindi mo hinahanap yung puso ng Panginoon, lahat ng bagay magiging walang saysay. Sabi nga po sa Corinthians chapter 13, though you can speak the languages of men and of angels, but if you do not have love, meaning to say, kung hindi mo mahal ang Diyos, you are just a clanging cymbal. Though you can speak the prophecy, you can understand all the mystery, and you have the faith that can remove the mountain, but if you do not have love, you are nothing. Wala ka pa rin saysay sa harapan ng Diyos. Though you give all your goods to the poor, though you burn yourself up, if you have no love, kung hindi mo mahal ang Panginoon, it profits you nothing. Walang kwenta sa harapan ng Diyos. Kaya bawat isang Kristiyano po sa atin, ini-expect ng Panginoon na mamahalin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa mo. Sabi ng Panginoong Hesus, if you will deny me, I will also deny you before my Father in heaven. Kung ikakahiya mo ko ngayon, ikakahiya din kita sa harapan ng Diyos. Kung mahal mo to, sabi nga ng Panginoon, kung sino sa inyo nagpo-flow at nakatingin sa Kanya, you are not fit to the kingdom of God. Kasi ang ganda po ng pangako ng Panginoon. Para po siya nagmamakaawa sa atin. So ngayon tayong mga Kristiyano, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a God's chosen people. Ikakalat mo yung salita ng Panginoon ng panibagong kobenante. Daladala mo yung panibagong kobenante na yon. Pumasok kayo, be reconciled with God. Yung kobenante na yun ngayon yung daladala mo na pinagmamalaki mo. Kaya nga po, as a Christian, meron kang isang dignity, na integrity sa sarili mo that you are the minister of the new covenant. Yun po yung daladala po natin. Sa harapan ng Diyos, nagpapakababa po tayo. Pero daladala mo yung salita ng Diyos, cheer up. Kasi nakasulat sa buhay po natin, sabi nga ni Paul sa kanya, kay Timothy, para po tayong mga armies, a good army of God, armies of Jesus Christ. Na dapat kung sino man daw po yung tinawag ng Panginoon, huwag mo ikakahiya. Kaya po bilang isang Kristiyano, bawat isa po sa atin, meron tayong responsibility ngayon para maikalat po yung salita ng Panginoon. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Hindi po tayo nagsasama-sama dito para lang po maramdaman natin ang Panginoon, mahal na mahal mo ko. But in return, mahalin mo siya ng buong puso't kaluluwa mo. Binibigay niya nga lahat para sa iyo eh. Mahalin mo lang siya. Maramdaman niya yung pag-ibig mo. Imagine niyo po sa mundo pong ito, yung corruption, yung patayan, yung calamity, ang gulo na po ng mundong ginagalawan po natin. Pero ngayon, ino-offer ng Panginoon yung panibagong mundo at gagamitin niya po tayo para i-offer yung mundo na yon. Dala-dala mo yung kobenante kasi kapag hindi ka pumasok sa kobenante, the blood of Jesus Christ is not for you. Only those people na papasok po sa kobenante, yun lamang po ang dugo para sa kanila ang dugo ng Panginoong Hesus. Hindi sa lahat ng tao. Kaya kung gusto mong pumasok sa kobenante, katulad ng isang kasal, isang salita lang o dalawang salita lang, I will. Pag pumasok ka, Lord, napakadumi ko. Yes, madumi ka. Lord, makasalanan ako. Yes, makasalanan ka. Pero gusto mo ba ng kobenante ko? Gusto mo ba akong mahalin? Lord, I will. And then akong bahala sa iyo. He will change you from glory to glory. Babaguhin ka niya. At tandaan niyo po, doon sa panibagong mundo natin, mundong gagawin ng Panginoon, doon pong mundo na yon, ang gusto po niya, yung mga taong maninirahan doon ay mga banal. Meaning to say po ng banal is 100% conforming to the image of Jesus Christ, not 50%, not 99%, but 100% conforming to the image of Jesus Christ. Hindi po kaya ng tao to. Diyos lang po ang makakagawa nito. He who began a good works will finish it. Hindi mo kaya. All you have to do is to accept na hindi mo kaya and let God change you from glory to glory. Baguhin ka ng Panginoon para pag dumating ang araw, makapasok po tayo doon. Kasi mahal ka niya. Gusto niyang iparanas sa'yo, no one can separate you from the love of God. Tribulations, persecutions, famine, wala pong pwede makapagpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Meron pong isa, tayo. Pwede nating ihiwalay ang sarili natin sa Diyos. Kaya nga po, hanggat maaari, huwag kang bibitaw sa Kanya. Huwag kang bibitaw sa Kanya dahil kaya Kanyang baguhin, kaya niya Kanyang linisin. Kaya po tayo nandito kasi nilinis niya tayo eh. Araw-araw po nililinis niya tayo. Pag gumising ka sa umaga, Lord, salamat po. Your mercy is good and fresh every morning. At sa darating po na linggo, pag tinaas natin yung pita, Panginoon, Ama, alalahanin mo po yung kobenante mo sa amin. Imagine niyo po, your sins and your lawless deeds, I will remember no more. Kalilimutan ng Diyos. Anong uring pag-ibig meron siya? Tandaan po natin, pag samasamahin man natin ang pag-ibig natin ngayon, hindi nito kayang tumpasan ng pag-ibig ng Diyos.
This is love, not that we love God, but He loved us and He gave His Son for us. Anong uring pag-ibig meron siya? Ngayon, Kristiyano, ikalat mo yung salita niya. Dala-dala po natin yon. We have an obligation. Nung tayo po'y alipin pa ng kasalanan, alam niyo po sa bawat isa po sa atin, sa mga nagtatrabaho po sa atin, 8 oras, nandun po tayo sa trabaho. Lahat ng bagay na meron po tayo, computer o machines o anumang bagay doon, pag-aari po ng kumpanya. Meaning to say, at that 8 hours na yon, pag-aari ka ng kumpanya. Maybe meron kang break time, meron kang overtime, meron kang leave, but during that time, pag-aari ka ng kumpanya. When sin enslaved us, pag-aari po tayo ng kasalanan, 24 hours in a day. Sin waits outside and the desire is to have us. Inaalipin po tayo ng kasalanan, wala pong pwede makawala sa kasalanan. Pero nung pinakawalan ka ni Jesus, ngayon alipin ka na ng katwiran, 24 hours, 7 days a week, and 365 days. Ngayon alipin ka na ng Panginoon. Ano mang meron ka ngayon sa mundong ito, binigay ng Diyos para gamitin mo para sa Kanya. Ano mang meron ka ngayon na nakaatang para sa iyo, kasi sabi ng Panginoon, bibilangin niya darating ang araw. Naalala niyo yung 5 mina, 2 mina, and 1 mina. Ano mang binigay sa atin ngayon ng Panginoon, binigay yon para gamitin to the glory of His name. Para po i-glorify natin ang pangalan ng Panginoon. Lastly po, bago po ako magtapos, darating po yung kasalan. At lahat po tayo ay invite sa kasalan na yon. Pag dumating na po yung kasalan na yon, pag pumasok na po tayo, dala-dala lang po natin ng banal na Espiritu. Sabi nga ng Panginoon, magiging ilaw tayo sa mundong ito. Paano tayo makakapasok sa tahanan na yon kung hindi po tayo magiging ilaw ngayon? You are the light of the world and you are the salt of this world. Kung ang salt mo daw ay mawawalan lasa, you are good for nothing but to be trampled under feet. Wala na pong saysay ang buhay ng Kristiyano. Wala ka na nga saysay noon. Nilinis ka ng Panginoon, ngayon hindi mo pa gagamitin buhay mo, lalo kang walang saysay sa harapan ng Diyos. If the righteous man is scarcely saved, kung yun nga mga matutuwid ang hirap na maligtas, paano pa kaya tayo? Paano pa kaya sila? So, ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, tayo pong mga Kristiyano, may pang possibility na malaglag. Manatili ka lang sa Diyos, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Gamitin mo lang yung buhay mo para sa Kanya at mahalin mo siya ng buong puso't kaluluwa mo. Mangyayari po yun pag nakilala po natin siya. Kaya po, napakahalaga ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama, dalangin ko po, Ama, ng paggamit niyo po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyo, Ama ko. Ama, wala po kayong pinili. Wala po kayong tinignan kahit anong estado ng buhay namin. Hindi niyo po tinignan kahit gaano kadami o ang aming mga kasalanan. Nung nakilala po namin kayo at binigay namin ang buhay namin sa inyo, ginamit at ginagamit niyo na po kami, Panginoon. Maraming salamat po. Sa dulo po ng buhay na to, Ama, alam po namin na makikita rin po namin kayo. Dalangin ko po, Ama, huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. So, habang narito po kami sa lupa, gamitin niyo po kami, Panginoon ko, upang maikalat ang iyong salita. Ingatan niyo po ang buong iglesia sa pamumuno po nila, Pastor, Ama. Gabayan niyo po sila, Ama, habang sila nasa Pilipinas. Ingatan niyo po sila at ang inyong pangalan po ang maitanyag sa buhay po nila Pastora, Panginoon, na sa Tatay Adrin. Ama ko, gamitin niyo po sila at dalhin niyo po sila, muli niyo po silang ibalik sa aming iglesia. At ang bawat isa po na nandito sa iglesyang ito, dalangin ko po, Panginoon, ang kapayapaan, ang kahinahunan, ang pag-ibig, ang mamuno sa aming mga puso upang daladala po namin ito sa paglabas namin. Ama, gamitin niyo po kami. Gamitin niyo po ang bawat isa po sa amin. Give us courage and boldness to speak your word, O God. Ama, salamat po sa inyo. Napakabuti po ninyo. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Salamat po sa inyong mga salita, Ama. Ama, maraming salamat po sa pag-ibig, sa awa, sa grasya. Salamat po, Ama ko, as inyong bugtong na anak na si Jesus, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Salamat po, Ama. In Jesus Christ I pray. Amen.